Nakarating na nga sa Quiapo Church ang orihinal na imahe ng itim na Nazareno matapos ang 15 oras simula ng pag-alis nito mula Quirino Grandstand sa Luneta. Bandang 4:45 kaninang umaga noong umalis ito sa Quirino Grandstand patungong Quiapo Church. Ito na ang tinaguriang pinakamabilis sa traslasyon. Mas mabilis pa sa prosesyon noong 2020 kung kailan inabot ng lagpas 16 na oras ang prosesyon. Tinagsari naman ang mga deboto dito sa Quiapo at puno ng mga tao ang Quiapo Church at ang paligid nito maging ang parehong lane ng Quezon Boulevard. Ayon sa Quiapo Church Command Post, mahigit 6 na milyong deboto ang nakilahok sa traslasyon magmula alas 5 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Ang numero na ito ay 3 beses na mas mataas sa unang tinalang inaasahang dami ng lalahok na deboto na nasa lagpas 2 milyon. Matatanda ang parehong naging ruta ng traslasyon ngayong taon at noong 2020. Ngayong taon naganap din ang pagdungaw ng Nazareno sa imahe ng Our Lady of Mount Carmen de San Sebastian. Sa puntong ito na sa San Sebastian Church, dumumog na ang mga deboto sa Nazareno at kahit sa paulit-ulit na paalala ng Quiapo Church ay nagsisampahan sa andas ng Nazareno. Naputol din ang isa sa mga lubid sa gitna ng prosesyon bandang Arlegui Street. Pero sabi ng Quiapo Church ay hindi naman nagkaroon ng epekto ang pagkasira ng lubid sa naging takbo ng prosesyon sa ruta. Ayon naman sa tagapagsalita ng 2024 Nazareno na si Father Hans Magdurulang, naging matagumpay pa rin ang prosesyon sa kabila ng mga ganitong pagyayari. Sa ngayon ay wala pa ring naiuulat ang Manila Police District ng mga krimen na naganap habang isinasagawa ang prosesyon. Wala ring malubhang pinsala sa ngayon na naitala ang Department of Health, ngunit merong isang deboto ang isinugod sa ospital dahil sa sakit ng dibdib. Ngayon at dumating na sa Quiapo Church ang imahe ng Nazareno ay nagsimula ng magsialisan ang mga debotong nagtipon-tipon sa parehong lane ng Quezon Boulevard. Ngunit marami pa ring deboto ang patuloy na dumadagsa para sa Fiesta Masses. Ako si Zacharian Sarao reporting for Inquire.net.